Ano ang purpose ng prayer maliban sa humingi sa Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Lisbeth, Benji, and Kuya Benji and Peds Unica. Maraming salamat po sa inyong mga comments. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa panalangin, prayer. Prayer is personal communication with God. It is not a ritual or religious duty, but a real and intimate conversation between the Creator and His redeemed children. Through prayer, we adore God, confess our sins, express gratitude, and bring our needs before Him. So yung panalangin pala, hindi pala to puro paghingi sa Diyos. Of course, yung paghingi sa Diyos, pagdulog sa Panginoon, paghingi ng ating mga pangailangan, kasama sa panalangin. Pero hindi lang yun ang purpose ng prayer. Prayer is both a means of grace and an act of dependence, grounded in the work of Christ and guided by the Holy Spirit. We don't pray to inform God. He already knows. We pray to align our hearts with His will, to seek His power, and to enjoy His presence. Sabi po sa Luke chapter 22 verse 42. Sabi sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, nung si Jesus Christ po ay nasa Garden of Gethsemane, siya po ay nananalangin sa Diyos Ama at malapit na po siyang dakpin at the following day ipapako po siya sa krus. So alam ni Jesus lahat ng ito. Pero sabi niya po sa panalangin na to, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Siguro po ito yung isa sa pinaka-powerful na panalangin. Sabi niya, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ito yung kopa ng paghihirap, pagdurusa. Dito po nangungusap ang ating Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama in full humanity. Yung talagang taong-tao. Si Jesus Christ po kasi ay Diyos na nagkatawang tao. Jesus is God-man. Kaya po, hindi mo maalis kay Jesus Christ na yung alam niya na magdudrusa siya. Kaya sinasabi niya, Father, kung pwede lang sana, no? Hindi ko nadanasin to. Pero hindi yun yung purpose ko eh. Sabi niya, gayon may wag ang kalooban ko, yung kalooban ng laman. Ang laman talaga kasi ayaw masaktan. Si Jesus bilang tao, may laman, pag kinurot mo, masasaktan. How much more yung latiguhin mo, bugbugin mo, suntukin mo, pagbabambuhin mo ng mga pamalo, at halos bakbakin mo yung likod ng panglatigo na may mga kalawit. So bilang laman, ayaw mo masaktan. So sabi ni Jesus Christ, kung pwede lang Lord, kung pwede lang Father, but not my will, but your will be done. Gayon may, wag ang kalooban ko, ang kalooban ng laman, ang mangyari kundi ang sa iyo. Very powerful. Kaya po, isang bagay na matututunan po natin dyan, yung panalangin po, hindi lang siya puro paghingi eh. Meron po akong babanggitin dito, i-share sa inyo 3 bagay. Bukod sa paghingi sa Diyos, ito yung purpose ng prayer. Number 1, prayer is aligning our hearts with God's will. Ang panalangin po, nananalangin po tayo para maging in tune tayo sa Diyos. Kumbaga sa isang kanta, nakatono tayo ayon sa tugtog ng Diyos. Kumbaga yung kagustuhan ng Diyos, yun yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Prayer is aligning our hearts with God's will. Kaya hindi siya puro hingi eh. Kasi yung puro hingi, gusto mo si Lord yung mag-adjust sa'yo. Yun yung panalangin na puro hingi. Lord, pengi ako nito, pengi ako noon. Bigay mo sa akin to, bigay mo yung kapitbahay ko, merong bagong bagong bag, bagong sasakyan, bagong bahay, bagong kung ano man. Lord, bigyan niyo ako nito, no? Madalas yung nasa puso natin, hindi yun align sa kalooban ng Diyos. Hindi yun align sa plano ng Diyos. Hindi yun align sa banal na kalooban ng Diyos. Kasi minsan ang panalangin natin, hindi banal. Minsan ang panalangin natin makasarili. Hindi in tune with God. Hindi nakatono sa kalooban ng Diyos. Kaya po yung panalangin,
Ito po yung ina-align natin. Ibig sabihin ng align, tumutugma. Itinutugma natin yung ating puso sa puso ng Diyos. Ulitin ko po, yung puso natin madalas palayo sa Diyos. Yung magandang kalooban, magandang plano ng Diyos sa atin, minsan humihiwalay tayo sa Kanya. So ang gusto natin, yung puso natin ay tumutugma sa puso ng Diyos. At nangyayari po yan sa panalangin. Sa tuwing sinasabi natin, Lord, not my will, but your will be done. Prayer is aligning our hearts with God's will. Number 2, prayer is enjoying God's presence. Ang panalangin pala, hindi lang pala puro hingi, Ang panalangin pala ay pakikipag-usap sa Diyos na ini-enjoy mo yung presensya ng Diyos. Walang iniwan po yan sa mga magulang natin. Minsan, nasa malayong lugar tayo, na-miss natin yung parents natin. Pinupuntahan natin, nakikipag-usap tayo sa kanila just to enjoy their presence. Ganon din yung mga parents, pinupuntahan yung mga anak, yung mga apo, just to enjoy their presence. Hindi yung pupunta ka sa anak mo o pupunta ka sa magulang mo, punta ka, hingi ka agad. Lalapit ka sa nanay mo, sa tatay mo kasi hihingi ka lang. Lalo na sa mga nasa Pilipinas, nasa abroad yung mga nanay, mga tatay. Yung tatawagan mo yung tatay, nanay mo, hingi ka, magchat-chat ka, tay, nay, pengi naman ng ganito, kailangan ko ng ganito, ganon. Walang real relationship doon Minsan parang ganun tayo sa Diyos yung lalapit lang tayo kasi may kailangan. Mga kapatid, lumalapit din tayo sa Diyos to enjoy the presence of God. Kung paano lumalapit tayo sa mga magulang natin kasi gusto natin silang kamustahin. Gusto natin ipakita yung pagmamahal natin sa kanila. Gusto natin ipakita yung pagmamalasakit natin doon sa mga nagtatrabaho sa abroad, mga OFW, especially na nahihirapan doon sa ibang bansa. Gusto mo silang kamustahin, gusto mong marinig yung boses nila, gusto mong maka-fellowship sila. Ganun din po sa Diyos. We don't just pray to ask God para bigyan tayo ng mga pangailangan natin. We pray because we want to enjoy the presence of God. Lord, I just want to feel you. I just want to feel your presence. Gusto ko lang maramdaman, i-meditate yung kagandahan ng, yung kagandahan mo, Panginoon. Kaya sabi nga po rito sa Psalm 27:4, one thing I have asked of the Lord. Ganda nung panalangin niya. Sabi niya, ito lang yung hinihingi ko, Lord, that I will seek after. That will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Gusto ko lang manatili doon sa templo ng Diyos, sa house of God. Anong purpose? To gaze upon the beauty of the Lord. Yung mapagmasdan ko lang yung kagandahan ng Diyos, kagandahan ng Panginoon. And to inquire in His temple. Sa Tagalog po, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon. Hindi siya humihingi ng pera, ng mga resources, or kung ano man mga pangailangan niya. This time, sabi niya, isang bagay lang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako ay makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Just to do what? Upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon. Yun lang. Minsan, sa ating panalangin, minsan yun lang. Hindi na tayo humihingi pa na iba, Lord, I just want to meditate on your goodness. Gusto ko lang sabihin, Lord God, I adore you. I worship you. I thank you. Salamat, Panginoon. Gusto ko lang sabihin, Lord, na thank you because you are sovereign. Makapangyarihan ka sa lahat. Salamat. Yun, nakikipag-niig ka lang, nakikipag-fellowship ka lang sa Diyos. Prayer is enjoying God's presence. And number 3 po, prayer is God's means of glorifying Himself. Isa sa mga purpose ng panalangin po, mga kapatid, ay to glorify the Lord. Sabi po rito sa Psalm 50, verse 15, and call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ililigtas kita, at luluwalhatiin mo ako. Yung purpose ng prayer, minsan, yes, may hinihingi ka sa Panginoon. Lord, kailangan ko tong bagay na to. Lord, I need your rescue. Lord, kailangan ko ng pagpapagaling mula sa iyo. Lord, kailangan ko ng tulong mo.
Pero hindi yun end in itself. Hindi yun yung primary purpose. Lord, gusto kong ideklara yung inyong kaluwalhatian. I want to glorify you. Every time you answer my prayers, I will declare, ipagmamayabang ko sa mga kaibigan ko, sa mga tao sa paligid ko, kung gaano ka kabuti sa aking buhay. I will glorify you. I will honor you. Tataas ko ang inyong pangalan. Minsan ang prayer natin, hindi selfish eh. Or hindi dapat selfish. Yung prayer natin na, Lord, gusto ko na kung loobin nyo na sagutin nyo yung panalangin ko. Para yung purpose ko talaga ay maitaas ang iyong pangalan. Lord, alisin nyo ako sa lugar na ito. Please give me promotion, Lord God. Not for myself, but for your glory. I want to honor you. Gusto ko ipagmalaki yung kabutihan nyo sa mga tao. And call upon me in the day of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? 3 applications, mga kapatid. Number 1, pray to be in tune with God. Manalangin po tayo para yung puso natin tumugma sa puso ng Diyos. Pray to be in tune with God. Madalas po ay kailangan nating manahimik at i-meditate yung presensya, yung katangian ng Diyos, yung character ng Diyos. I-meditate yung kabanalan ng Diyos at makipag-usap sa Kanya at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sabihin natin, Lord, I'm sorry. Gusto ko yung puso ko align sa puso ninyo. Sometimes ganon. Hindi kailangan laging humihingi sa Diyos. Sometimes yung prayer natin, Lord, I just want to be in tune with you. Gusto ko lang maging tumugma sa kalooban mo. Gusto ko lang maging tama sa harapan mo. Number 2, pray to commune with God. Yung uupo ka sa isang tabi, papasok ka sa kwarto mo na ikaw lang mag-isa, makikipagniig ka sa Diyos, you just want to have fellowship with Him. Kausapin lang ang Diyos at sabihin, Lord, I adore you. I worship you. I honor you. Lord, salamat. Napakabuti mo sa akin. Lord, thank you kasi sinusustain mo ako sa lahat ng pagkakataon. Maraming pagkakataon sa buhay ko na para bang susuko na ako, pero Lord, thank you. Kasi sinusustain mo ako. No? That kind of fellowship, nakikipag-usap ka lang sa Panginoon. You're just communing. You're just having fellowship with God. Acknowledging His presence, acknowledging His character, acknowledging His sovereignty, acknowledging His goodness, His grace, His mercy. Commune. Makipagniig sa ating Diyos. And number 3 po, pray to glorify God. Manalangin po tayo na ang intention natin, Lord, hindi para magkaroon ako, kundi para maitaas ang pangalan mo. Lord, ang dami ko mga prayer request. Pero ang dulo nito, Lord God, gusto ko na sagutin mo itong mga panalangin na ito ayon sa iyong kalooban in order to glorify your name. Gusto kong makita ng mga tao kung paano niyo ako hinango mula sa kahirapan, mula sa pagdurusa, mula sa pagdadalamhati, mula sa panganib. Inahon niyo ako. At makita ng mga tao na yung kamay mo ang kumilos sa buhay ko so that people will thank you, people will glorify you. Napakaganda po ng verse natin sa Psalm 50:15. And call upon me. Manalangin tayo sa oras ng trouble, ng kabagabagan, pagdadalamhati, o sa oras ng may problema tayo. And I will deliver you. Ililigtas kita. And you shall glorify me. So mga kapatid, let's call upon the Lord. Tumawag tayo sa Diyos. At sabihin natin, Lord, please answer my prayers. Because my real intention in this prayer is to bring you glory. Pray to glorify God. Now, para po sa ating discussion, why is prayer not just about asking from God, but also about communing with God? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you that through Christ, I can come boldly to you in prayer. You are near, attentive, and full of grace. Help me to seek you not only in crisis, but in every moment of my day. Teach me to pray with faith, with honesty, and with reverence.
align my desires to your will. May my heart grow in love for you as I spend time in your presence. Let prayer not be my last resort, but my first response. I trust in you, and I rest in your listening heart. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sister Maylen. Thank you very much kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.